If this land can make a sound, it would be weeping in a restless agony at how it has been pained by the never-ending turmoil of war. If this land were a face of a woman, you can look into her eyes and see the desperate longing for peace that has been most elusive through time. And if a land as beautiful and bountiful as this were to beg to the gods to show even just a chance of hope, that all things will be well for its children, you will see that it begs without an end and falls on its knees in desperation. This is Mindanao, the land that still experiences turmoil and poverty. Today, this land begins to feel that all things are going to be well and that peace and development has already started to reign in the hearts and minds of its children. Dadalawang bahay lang ang natitira dito, isang mosque at saka isang eskwelahan. There was really abandonment in the area. Ang nangyari lang dito kasi wala na talagang matirahan, yung mosque doon naka-lodge yung aming LGU. And during those time, talagang ang nangyayari sa amin para kaming bata na gumagabay, naghahanap ng mahawakan para tumindig. No? So, iniinot-inot namin, idinodrawing yung aming muka, yung kung papaano namin iuukit yung talagang pamamahala sa aming family. Through the Human Security Program nga. Anong araw tumatakbo yung mga family. Basta lalo pag makakita ng mga military with clothes, tumatakbo sila talaga. Ngayon, unti-unti yan namin ginagapang na, ay huwag kayong matakot, ay ito na ang ating iniintay. In the year 2000, we've been involved with the war-affected communities in central Mindanao and some other areas in Llano del Sur, Llano del Norte, and even in Zamboanga and Tawi-Tawi. And because of that experience, when we put up 72 sanctuaries of peace, the people in those communities suggested if we could replicate the same experience in other areas, particularly in vulnerable communities in Mindanao. So we decided to respond to their call, but this time going to other communities that are also considered vulnerable, not only with the Muslim communities, but also with the indigenous communities with the migrants. With the help of the Assisi Development Foundation, in cooperation with international humanitarian organizations like the CordAid, changes are already taking place. Ang pinakapuso talaga ng Peace Paths ay ang pagtugon at pagpalago ng seguridad ng bawat tao sa pamayanan. Lalong-lalo na ang mga lumad at mga Muslim at yung mga nakakaligtaang sektor katulad ng mga mahirap. At ito ang nais namin ay mapalaya sila sa kanilang mga karanasan ng kahirapan, karanasan ng takot at karanasan ng diskriminasyon para makamtan nila ang kanilang kabuuang paglago bilang mga tao. Peace Paths has trained indigenous leaders to convince community members to participate, as well as engage them in decisions that affect their lives. Ang taga-Assisi Foundation
na nag-invite sa barangay council kung sino ang magpunta doon sa Davao. So, punta namin sa Davao, gumawa kami mga project proposal tungkol sa water system. Ang pinipilit kasi namin ni Sister Alice is gusto namin magkaroon ng meeting every month doon sa, halimbawa, bawat peace committee, halimbawa sa Siringanan. Kailangan talaga may meeting sila, mapag-usapan kung ano yung mga problema ba, ano yung mga... So, nag-seminar po kami ng 5 days under po to ng ACC. So, actually po, gi-lecture kami, tapos di-actual kami ng 2 days sa pagluluto po ng mga herbal. So, tinuruan po kami kung paano mag-blood pressure sa mga kasamahan namin. So, yun sa amin na pinag-aralan namin doon, nagagamit po namin yun sa community. Hindi po namin, parang hindi nasayang yung pinag-aralan namin. Kahit na hindi mataas ang pinag-aralan namin, at least nadagdagan po yung aming kaalaman sa mga meeting at sa mga seminars na pinagdadaluhan namin. Mahalaga po ang importansya ng mga tumutulong sa amin. Yung hindi na po nakapag-aaral, yung kukunting na pag-aaralan, parang pinapag-aral mo na rin siya. Malaman niya doon kung paano siya makipaghalubilo sa mga tao. And then, paano magtiwala. Pinapakita namin kung kaano namin kamahal yung tulong na yan. Bumibigay actually yung barangay ng counterpart sa pag-implement ng mga project, especially doon sa water system. Form of labor, then doon sa iba pang materials. Especially dito sa paggawa namin ng water system is naka-counterpart ata ng ilang cubic ng sand yung barangay. Then doon sa part ng mga barangay official, yung pag-guide sa mga tao lalo na doon sa pagtrabaho na sila yung parang guide or model doon sa pagtrabaho na hindi lang mag-utos kundi magtulong talaga sila. Well, any partnership for a noble cause is always something worth pursuing. They know it here. My motto here is partner or perish. If you want to make an impact in the lives of people, you have to partner. It's not a perfect world, of course, obviously, and there is still some problems, but there is a big difference from what they were before and what they are now. Peace Paths aided in cultural and spiritual healing and peace education in order to create stronger bonds among different ethnic groups and put an end to prejudices and biases outlined by experiences of violent conflicts and tension among communities. Sometimes people think that diversity is a problem. No, I don't think so. It enriches community living. And this is an example of Limpapa, especially because there are 4 ethnic groups there. You have the Tausug speaking, you have the Chabacano, the Sambuangueños, you have the Visayans, and then you have the Subanons. So there, you have a deeply multicultural community, and the harmony is there, and you could hear that from people. Siguro sa alam natin, history kaswangan yung bakbakan. So, pagka ngayon lang sa almost 3 months, nakita namin ang prisoner resource almost 70%. Peace Paths found ways to make sustainable farming and livelihood technologies and resources more accessible to the people. This also helps to ensure adequate food supply and increase the income of the poor and disadvantaged communities. Yung payaw, bali yun ang hinuhulog yan sa dagat. Bali yun ang tirahan ng mga isda. Bago dumating yung project, kumbaga yung mga tao nangisda kung saan-saan na lang. Kasi wala pang talagang destinasyon na kung saan sila mangisda. So nag-i-scattered sila ng pangisda yan sa dagat. Di katulad ngayon, alam na nila kung saan talaga sila manghuli ng isda. Bali doon sila nangingisda. Na after 3 months, pwede na siyang harvestin. Tapos ang pera niya mapupunta sa association namin. Nag-improve din kasi mga gulay nila na kunyari yung gulay nila binibili nila ngayon, hindi na nila bibili. Diyan na mismo sa garden nila, sa bahay-bahay nila.
bawat bahay may garden sila. Kaya parang hindi din gaano kahirap. Ang aming mga bangka nakatulong din sa pangangailangan namin araw-araw. Kasi anytime magpunta kami sa dagat, meron kaming magamit. Hindi katulad noon na wala kaming masakyan. Sa ngayon, malaki ang tulong dyan sa amin. Tapos nag-meeting kami, naggrupo kami ng 11 lang. Yan, nabigyan kami ng asisi ng yung loan, yan na gamada sa aming membro. Dahil sa kanyang negosyo, mayroong mga paunti-unti dyan na nakakatulong. Mayroong nakatulong doon sa pag-aaral ng anak niya. Mayroong nakapagawa ng kanyang medyo maganda-gandang bahay dahil doon sa kanyang income. At nakakatulong din doon sa farm niya. Peace Paths assisted to make basic services such as education, potable water, and healthcare more accessible to distant communities in Mindanao, where the indigenous people, Muslims, and the poor families live. Bawat isa po sa amin po noon, ang pinaka-problema po ay ang tubig. Kaya ang karamihan po sa amin, nanggagaling po ang iniinom namin kung hindi sa balon, sa jetmatic, ma'am, na ano. Diarrhea, LBM, yan po talagang tsaka vomiting, sanhin ng tubig talaga siguro yan. Ako ay isang Pilipino. Kayo po, kayo sa aming klase. Sa simula, nahirapan ako kasi kung paano ko sila pabasahin, paano ko anuhin kasi hiwi-hiwi ang sulat. Sabi nila, marunong ka ng Arabic kasi yun ang di comparison ang ginawa namin. Nag-ano ako ng Arabic letters at saka English alphabet. Tapos yun, natuto namin nila yung pati sa numero. Ganun ang ginawa namin. Sabi nila, ma'am, alam mo yung pagbasa namin, ngayon, mamamalingki man yung mga asawa namin, marunong na kami maglista kung anong bibilhin nila sa amin. Pero na vegetables, ang ibig sabihin ng vegetables is yung pagtatanim ng mga gulay. Tapos na besok ko na mapiad na kaya ako meron nagbuno sa kaya kapasod dagi mga detirasi. Amala minitabang niya sa kaya bakugin. Taman ra kami mga sibilyan na kutabangan. Malalaming yung bupirangkap o pamakuha na mga pamilya na naman wakan piring suratakan. Wali na kasi sana ko moto. Naimanto na di ko na sibiyatis para sa eleksyon. Pabelwi ako din na moto. Hindi sir, sadu kami kagi sa moto na kami pagay ng surat. Para may kami so kaputo kami, kapamilya kami pumangaran namin. May na mga programa. Kami na di kayo matawa, walang pinag-aralan. Kasi kapag masama yung panahon, marami yung nagkakasakit na ubo, at saka yung lagnat, at saka yung pagtatay. Noon po, naisip nila palagi, doktor, hospital, yun lang ang yung doctor medicine ang kailangan. Pero ngayon, na-organize na sa amin yung halamang gamot. Talagang maraming naitulong nila sa amin. Marunong na kami maggawa ng mga herbal soap, mga ointment. Bukod po sa mas malapit po siya, walking distance lang. Marami pong kasi dati yung anak ko hindi kasi siya marunong mag-mingle sa ibang bata eh. Kasi mag-isa lang siya sa bahay. So lahat ng gusto niya nasusunod. So ngayon parang adjusted na siya. We also teach them, ma'am, how to pray, how to respect elders, how to talk with very, very, very low voice. Respect others, respect their school.
Ang peace paths ay nagsimula lang doon sa mga pamayanan. Ito ay nagpunla ng mga binhi para mapukaw ang mga pamayanan kung ano talaga ang sanhi ng mga hidwaan at kahirapan nila. At sa pagpukaw na ito, sila mismo ay kikilos para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. At ang isang hamon sa kanila ay hindi lang sila ang kumilos, kung hindi maghanap sila ng paraan na makasama yung ibang mga sektor sa kanilang lipunan para tumulong na itaguyod ang paglalakbay nila tungo sa kanilang pangarap sa pangmatagalang na kaunlaran at kapayapaan sa kanilang sambayanan. What was attained in the peace paths may not be big and prominent, but this has surely motivated the communities to go on with their journey towards the fulfillment of their dreams of a better and peaceful life. As the saying tells us, a journey of 1,000 miles starts with the first step. And this one has definitely a long way to go, but what is most important is that it has already begun.